Hi guys! Welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV if you're watching this in YouTube, and welcome back to Pearl TV Official if you're watching this in my FB page. At sa video na to, ang topic natin ay mga bagay na dapat alam mo bago ka mag-alaga ng pusa, okay? So guys, ako talaga ay walang kaplano-plano mag-alaga ng pusa, okay? Wala akong kaplano-plano mag-alaga ng pusa, subalit ang aming anak na nag-iisa lamang ay minsan na naginip daw siya na niregaluhan siya ni lola niya ng nanay ko ng pusa, okay? So umiiyak siya kasi mama, I want pusa, gusto niya. Sabi ko, Diyos ko, wag ka magpusa kasi napakaano ng pusa, alam mo yun. And si Mr. ko ayaw din. Pero nakita ko sa anak ko, araw-araw siyang umiiyak kasi gusto niya daw ng pusa. Kasi sabi niya wala siyang kalaro. And kapag may pusa daw siya, kasi wala nga siyang kapatid, gusto niya daw, may pusa, magiging masaya na siya. So, I convinced my spouse, na sabi ko, sige, ano na lang natin ng pusa. Ayun. So, wala ako ka-idea kung paano ba mag-alaga ng pusa. Because I don't really love taking good care of cat. Kasi nakikita ko yung pusa, pasaway siya eh. In my own sa probinsya kasi, never na nag-alaga kami ng pusa. Always dog. And dog, for me, is cute to take good care than pusa. Kasi pag sinabi kasi sa pusa, para sa akin mentality ko when I'm still young, pusa is just those stray cat na papasok sa mga bahay, magkukuha ng pagkain. So yung kaya inis ako sa pusa. So yun yung mentality ko sa pusa. Eh, wala akong pero hindi ko sinasabi na wag nating mahalin ng pusa. Ito na nga, so anong dapat alam mo sa pag-aalaga ng pusa? Okay? Ang pusa, ang tain niya napakabaho. Okay? Napakabaho ng tain ng pusa. Lalo na, kung yung pusa mo, tumae siya, hindi dun sa litter box. Tumae siya outside the litter box. Kasi, yung pusa minsan pasaway din eh. Tumatay siya, hindi niya natatansya yung puwet niya, natatay siya dun sa labas of the litter box. So yun, napaka matrabaho para sa akin. Okay, sometimes 2 times a day, ayan. So, tapos yung ihi niya napakapanghi. Okay, napakapanghi ng ihi ng pusa. And, ang pusa, napakasweet niya. Napakasweet niya. And, sa kasweetan niya, maiirita ka. Okay. So, sa kasweetan ng pusa, ako, naiirita ako kasi I have so many tasks to do every day. Pag ganun-ganon ako naglilinis ako, nagluluto ako, ganito ganyan. So from time to time, para kang may alaga na baby ulit. Ang okay nga yung baby alagaan kasi naglalaro lang siya doon. Kung may play area siya sa bahay niyo, laro lang siya. Ang pusa hindi, hahabulin ka talaga niya. Pupunta ka doon, sasama siya hanggang minsan matatalisod ka kasi nandyan siya. Kaya nakakainis. Para sa akin, I don't know sa iba. And then, yung pusa ay magastos din, guys. Siyempre, you have to feed them. You have to feed them and you have to teach them. Kasi yung pusa, aakit siya sa mesa kung gusto niya. So ako, batas militar, sinampulan ko na. Okay? Natuto, tuminutino na yung pusa ko. So you have to wait or you have to eat your feeds. Diba? Kasi binibigyan ko siya ng feeds. The pusa don't want to eat that feeds. Gusto niya, pag kumakain kami, aakit siya sa mesa. So pinalo ko siya minsan. So you have to learn that you have to wait. Kung gusto mo yung pagkain namin, you have to wait. Okay? Hindi ko siya pwedeng pakainin ng kasi mamay, dodoble-doble, sobrang busog, tatain ng tatai. So, ayoko ng ganon. Pinapakain ko siya ng feeds. Minsan din, niya, ang tawag nito, hindi niya pinapansin. Gusto niya kung anong pagkain namin. So, sometimes, minsan inuuna ko na din dati. Kasi nga, sabi ko dati, unahin ko siya, I will give this cat food na para, sabi ko, hindi na magpasaway. The problem is, pag ubos niya na, akit naman siya sa mesa habang kumakain kami. So, sabi ko, sinampulan ko na. Batas militar, natuto siya. Ngayon, behave na talaga siya. So, pusa is teachable. You have to teach them. You have to wait. Minsan nga, nakaupo ako, gusto niya umakit sa mesa. Buti, medyo mahaba yung pants ko. Yung short pants ko. Tumalon siya sa legs ko. Nasugat ako. Ako pa naman medyo may pagkapran. Chat ko agad si mister ko. Kinagat ako ng pusa, ganyan-ganyan. Chat ko agad kung sino. Kinagat ako ng pusa. May pagkapraning ako. So, ayun, nag-research ako yung pusa pala. Not all pusa has rabies, okay? Not all pusa has rabies. And, hindi naman ibig sabihin, nakalmot ka na agad kang
bakuna. Okay? You have to check the pusa kung may rabies siya. Okay? Pero, ito nga, para sa bata, for safety of the kids, kailangan, pag may pusa ka, pabakunahan mo na yung anak mo. Okay? Pabakunahan mo, lalo na kung anak mo, laging naghahawak ng pusa. Pero lately, yung anak ko, hindi niya na masyadong nilalaro yung pusa. Kasi busy siya maglaro doon sa kwarto. May ginagawa siyang bahay-bahayan niya. Okay? So, ayun. So, yung pusa, nanghuli sila ng ipis. May tulong din yung pusa. Hinuhuli niya yung mga ipis na naglalakad-lakad dyan paggabi. So, in the morning, makikita mo may mga pusa. May mga ipis na sa sahig. So, sabi ko, at least, hindi ka na kailangan magpara-spray ng pesticide, okay? So, pag may makita kang mga gano'n na naglalakad-lakad na naipis na huli ng pusa, it's a warning sign for you to clean the house, okay? Lilinisan mo na talaga yung bahay mo kasi madami ng ipis-ipis. So, you have to clean mga gilid-gilid. Okay? And then, ano pa? About pusa. Pusa, gusto niya yung tubig from flowing, okay? Ang pusa, mas prefer niya yung tubig na galing from faucet, dumadaloy sa lalagyan. Gusto niya yun yung fresh. Kahit lagyan mo siya, hindi niya papansinin yun. Kaya medyo arte-arte nga eh. Kaya minsan nakakatakot lang kasi 'di ba, yung rabies nga 'di ba, sabi nasa laiba noon. Kaya nga hindi naman natin sure na safe tayo kung hahayaan lang natin yung pusa na magdila-dila diyan sa tubig. So ako I make it sure na walang laman masyado para kung meron man laman at hindi ko alam kung nadilaan ng pusa yung lalagyan, the water container, lilinisin kita, tapok sa bowl yun bago ako maglagay ulit, okay? So you have to ensure na walang saliva ng pusa yung mga tubig na kino-consume or gagamitin. Kasi 'di ba, minsan mag-CR ka gagamitin mo, 'di ba? So for for safety purpose lang. And then, ang pusa yun yung nililiguan talaga siya. Pero pwede naman dalhin sa sa pet grooming center, 'di ba? Pwede kung may budget ka, kailangan mo may budget. Kaya nga sinasabi ng mga iba na mga financial, maraming mga tao ang nalulubog sa kasi nga ang daming mga pinagkakagastuhan like petting, pag-aalaga ng mga animals. Or in fact, they don't have the sufficient fund. Okay? So, isa lang na pusa, magastos din. Mag-feed ka, you will be buying those litters, magtataihan nila, di ba? Ayun lang naman, para sa akin, isa lang naman yan. Okay? Kasi sabi ko, kaligayahan naman ng anak ko na may pusa siya, maging masaya talaga siya. Okay? So, yun naman ang parents, pusa can make our kids happy, but you have to ensure the safety of your kids. Okay? And sa atin naman, ako yung masyadong nilalapitan ng pusa eh. Kasi ako yung nag-feed sa kanya from time to time. Pagising ko sa umaga, ako na yung magpapakain sa kanya. Ako na yung kaya siya masyado siyang, alam mo yun, yung parang gusto niya sa akin makipag-close. Gumaganon siya lagi. Eh ako nga, ayokong lumapit-lapit ka sa akin pusa. You know why? Kasi minsan may mga, minsan nagkabuni nga ako eh. Kasi kakaano-ano niya. Lalo nung higa-higa siya dati. Nung baby pa siya, pinapahiga-higa ako din siya. Nagkabuni ako nun. So, yun magpaligo. Nagagalit siya, 'di ba? So, you have to learn, okay? Isang pusa lang matrabaho na, guys. Isang pusa lang. So, kung wala kayong anak and you want to have a fur baby, okay yung pusa. Lalambingin mo siya, malambing yung pusa. Masaya mag-alaga ng pusa kung may time ka makipag-banding sa kanya. Pero kung wala kang time makipag-banding, it's irritating for me. Talaga. Kasi ang dami kong naka-line up na trabaho everyday. Sunod siya ng sunod. So, minsan, pinagbibigyan ko naman, kinakarga-karga ko, nangangalmot naman. Alam mo yung way of niya din. Minsan nakalmot nga ako dito. Kaya sabi, kung ka sa puso, dapat nakadamit ka ng ganyan. Okay? So, I hope you learned something from this video. So, kaya nga sabi ng mga financial advisor, na mga rich, na mga talaga, yung mga, you have to check your, kung may budget ka talaga. Kasi imbis na ipakain mo na lang sa anak mo, yung kakainin ng animals or what, doon na lang, diba? Kasi, yun nga, we don't say na hindi natin sila mahalin ng mga animals, pero yun nga, kung mag-alaga ka, it incur cost. It involves cost at the same time. You have to be affectionate to them. In my case, hindi ko magawa kasi nga busy ako. Minsan lang ako makapag talaga sa kanya. Yan, yung yayakapin mo, ganun yung pusa, dapat ganun ka sa kanila.
Yung anak ko, ayun, yung kulit-kulit siya lagi. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Dito na naman siya sa akin, oh. Yan na naman siya sa ilalim ko, oh. Diba? Kita niyo si Muning, ayan, oh. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Lagi siya nandiyan sa ilalim, oh. Binabantayan niya naman ako. Gano'n naman siya kabait. Okay, so bye and thanks for watching. I hope you learned something from this video. Bye and God bless.